Akala ng karamihan, the more you spend on ads, the more you earn. Pero ang totoo, after spending over 48 million on ads, na-realize ko baliktad. Because the truth is, ads won't make you rich, ad expose if your business is broken. Hi, I'm Ardy Morales and we've generated over 100 million in sales Online. From e-commerce brand, dental clinics, resorts, at maraming pang ibang businesses na present online. At sa video na to, bibigyan kita ng 5 solid na lessons na literal na binayaran ko ng 3 million tuition fee sa mga courses, books, coaches, mentors, at mga consultants ko. At kung makukuha mo to ngayon, makakaiwas ka sa maraming taon ng trial and error kaka-figure out kung ano ba talaga ang nag-work, millions of losses, at sakit ng ulo na dinaanan ko. Kaya kung seryoso ka sa business mo, huwag mong i-skip kahit isang segundo. Kasi bawat lessons na ibabahagi ko dito, pwedeng maging turning point ng negosyo mo. So let's get started. Lesson number 1. Creatives are king. Pag sinabi natin creative sa ads, ito yung mismong makikita ng tao. Yung video, image, headlines, at mga captions. Ito yung first touch point na haharap sa target customer mo. At tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa ganda ng quality ng video. Kung HD ba, maganda ba yung camera, and whatsoever. Ang trabaho ng creatives ay simple. Number 1, para mapastop ang mga tao sa pag-scroll. Kasi kailangan mo agad silang mahuli yung mga mata nila sa first 3 seconds pa lang. Number 2, para ma-deliver mo yung message. Para iparamdam sa viewers na ikaw ang sagot sa problem nila. And lastly, number 3, call to action. Kailangan mong sabihin sa kanila exactly what to do next. Kung ano yung i-click nila para makabili sila or makapag-sign up. So kung sablay ang creatives mo, kahit gaano kalaki ang ginagastos mo sa pag-ads, parang nagsusunog ka lang ng pera. Di ba napansin mo, yung mga ads na paulit-ulit mong nakikita, minsan nakakainis na nga. Pero yun yung kumikita. Bakit? Kasi nahihit nila yung emotion ng tao, yung mga fears, yung mga desires, yung mga insecurity at mga hope ng mga taong nakakapanood or nakakabasa ng mga ads nila. So, ito yung basic element ng isang winning creative. Number 1, hook. Ito yung unang 3 seconds para makuha mo yung atensyon ng mga manonood. Number 2, story. Napaka-importante ng part na to dahil dito marirealize ng mga customer mo na meron silang problema at ikaw yung pinakatamang solusyon na pwede nilang makita sa market. Ang hint dito, kailangan makita nila na yung point A, yung problema nila, point B, yung gusto nilang puntahan or yung dream outcome nila, at ikaw yung susolusyon sa gap ng A at B. Number 3, offer. Ito yung tinatawag na irresistible deal o yung mga offer na hindi nila kayang tanggihan. Na talagang mapapaklik sila pag nakita yung creatives mo. And lastly, call to action or CTA. Dapat malinaw yung step by step na susunod nilang gagawin or else they will not take action. Like for example, may 300 pesos ako na tinest or ginastos para sa ads. At dahil tama yung strategy at creatives ko, nakapag-produce to ng 30,000 pesos in sales. So, ganun ka-powerful kapag tama ang pagkaagawa mo ng creatives mo. Kaya nga sinasabi ko, content creates attention. And attention creates sales. Not the other way around. At ito yung masakit. Karamihan ng mga beginners, akala nila kailangan sobrang perfect na, kailangan cinematic yung mga shoot, kailangan may mga fancy na mga transitions. Pero ang totoo, creatives are not just decoration. It should send the right message to the right audience. Yan ang pinaka-importante. And having said that, lesson number 2, kung creatives ay king, offer is queen. Bakit queen? Kasi kahit gaano kaganda ang ads mo, kahit gaano ka-viral ang creatives mo, kung bulok ang offer mo, for sure, wala rin bibili. Isipin mo, na-capture mo ang attention ng tao, napahinto mo na sila sa feed, pinanood na yung video ad mo, ang susunod na tanong nila,
Ano ba yung binibenta mo? Dito papasok yung offer. Kailangan automatic yes ang sagot ng tao kapag ka nakita nila yung binibenta mo. At para maging ganon, dapat malinaw yung number 1. Ano ba yung problema na sinusolve ng produkto mo? Number 2, ano yung produkto or solusyon na binibigay mo? At number 3, tama ba yung pricing na kaya nilang bayaran at willing sila na bayaran yung solusyon para sa problem nila? Kung kulang ka kahit na isa lang dito, mahihirapan kang magbenta kahit anong ads pa ang gawin mo. Halimbawa, nagbebenta ka ng whitening soap. Ang madalas na generic na offer, whitening soap for 199 pesos. Pero isipin mo kung ganito yung offer. Get whiter skin in just 7 days, dermatologist tested, buy one take one for only 199 pesos today. Imagine mo, parehong produkto, pero yung second version mas irresistible. Bakit? Kasi sa pangalawa, malinaw yung problema. Gusto ng mga tao na pumuti agad. Secondly, may solution with proof. Sabi ko doon, dermatology tested at magkakaresult ka na agad in just 7 days. Meron ding pricing hook. Like, everybody loves buy one, take one. Kahit na nga sabihin ko pang 398 yan. So, kung 199 lang, tapos ginawa kong buy one, take one, people would buy 398 buy one, take one. But pares lang naman talaga pagdating sa costing. Yun ang power ng strong offer. So, hindi lang basta produkto yung kailangan mo. Kailangan mo siyang i-repackage ng value na hindi nila matatanggihan. Kaya nga, sinasabi ko, kahit best ads pa ang meron ka, kung pangit ang offer mo, para ka lang naglalako ng ice candy sa gitna ng tag-ulan. For sure, walang bibili. Pero kapag maganda yung offer mo, kahit simpleng ads lang yan, kikita at kikita ka pa rin. Kasi at the end of the day, ang tinitingnan ng tao ay, sulit ba to? Masasolve ba nito yung problema ko? So remember, creatives just open the door, pero the offer is what makes them walk in. Pero ito yung dapat mong tandaan. Kahit na meron ka pang killer creatives, at meron ka bang irresistible offer, pero hindi ka marunong tumingin at mag-interpret ng data mo, hindi mo malalaman kung ano talaga yung totoong nag-work. Kaya lesson number 3, data is your best friend. Kung si content is king at si offer is queen, si data naman yung best friend mo. Bakit best friend? Kasi siya yung nagsasabi ng totoo. Kahit minsan, masakit pakinggan. Ouch. Kung hindi mo kilala at hindi mo naintindihan yung data mo, parang nagtatapon ka lang ng pera at oras sa ads. Para kang nagtatapon ng pera na hindi mo naman alam kung saan napupunta. So, ano ba yung kailangan mong bantayan? 3 bagay lang. Number 1, cost per lead, or some people call it cost per click. Ito yung bayad mo para may tao na mag-click o mag-message sa'yo. So kung mababa ito, ibig sabihin, effective yung creative mo para makuha yung atensyon ng mga tao. From that creative, nag-click sila para basahin kung ano yung offer mo. Number 2, cost per purchase or CPP. Ito naman yung bayad mo para makakuha ka ng isang buyer. Major factor dito yung offer mo. Dahil kung mahina o pangit yung offer mo, kung baduy, tataas talaga yung cost per purchase mo. So make sure na maganda yung offer mo para every time na may magkiklik ng ads mo at mapupunta sila sa landing page mo or sales page mo or magme-message sila sa'yo, mas madali yung desisyon nila na bilhin yung offer mo. Therefore, bababa yung cost per purchase or CPP mo. Number 3, return on ad spend or ROAS. Ito yung pinakamadaling paraan para makita mo kung kumikita ka ba or nalulugi ka na. Isipin mo, parang tindahan. Gumagastos ka ng 100 pesos para makatawag ng mga tao na bibili ng product mo. So parang ganun yung ads. So pag may bumili, kumita ka ng 400 pesos, ang ROAS mo ay 4 times or 4 kasi bawat piso na nilalabas mo, 4 na piso ang bumabalik. Ganun lang kasimple. Kung 1 pesos ang nilabas mo at 4 pesos ang bumalik, panalo ka. Pero kung 1 peso ang nilabas mo at 0.5 lang ang bumalik, so definitely lugi ka. Kaya kailangan mo kilalanin yung mga data na yan and
Sobrang daming data na pwedeng makita sa pag-ads, but for me, yan yung tatlong critical na napaka-importante. Kasi siya yung magsasabi kung saang mga campaigns ka panalo at kung saang mga campaigns ka nalulugi. Ang problema kasi sa marami, tsamba-tsamba lang ang basehan. Sabi nila, marunong na ako mag-ads. Maganda naman yung product mo. Uy, magaling naman ako mag-edit ng video. Pero ang tanong, bakit walang benta? The data will always answer kung saan ka nagkakaproblema sa ads. Kapag marunong ka magbasa ng data, para kang may mapa kung paano ka magkakaroon ng milyon-milyon na sales. Kapag hindi, para kang nagmamaneho ng kotse na walang mga side mirror, speedometer, at walang gas meter. Hindi mo alam kung saan ka hihinto. Pero tandaan mo, data will only tell you what's happening. Ang totoong kita, nangyayari sa sales process. Kung hindi maayos yung process kung paano bibili yung tao sa'yo, kahit gaano aganda yung ads at offer mo, hindi pa rin papasok ang pera sa bangko mo. At lesson number 4, sales process is the key. So kung creatives ang kumukuha ng atensyon at offer ang nagpapayes sa mga tao, kailangan naman ng malinaw na sales process para sigurado kang bibili sila. Ano bang ibig sabihin ng sales process? Simple lang. Ito yung journey ng customer mula nung nakita niya yung ads mo hanggang makapag-check out siya. Example, nakita niya yung ads mo sa Facebook, nag-click, napunta sa sales page mo, nabasa niya yung product details and benefits, and therefore, nakumbinsi siya. At in just few clicks, pwede na siyang mag-order at magbayad. So kung hindi malinaw yung flow na to, guess what? Hindi sila bibili. Kasi when a buyer is confused, they will never buy. Ang dami ko na nakita, may mga ads. Ang gaganda. Creatives, ang gaganda. High quality. Ang galing pa ng hooks. Pero pag click mo sa mismong sales page nila, sayang kasi walang laman. Hindi malinaw yung product details. Hindi malinaw yung presyo. Minsan, wala pang ang checkout button. Parang imbes na pumasok yung pera, sayang kasi nawawala lang sa hangin. Kaya ang ending, lugi yung advertiser kasi wala siyang maayos na sales process. So, rule of thumb, every step should be obvious. Imaginein mo na yung bumibili sa'yo, mga bata. Dapat alam ng mga tao exactly where to click and how to buy. Dahil kung merong kahit isang hindrance or hadlang, wala silang oras para i-figure out yan. Iiwanan ka lang yan, katulad ng ex mo. Isipin mo parang physical store. Kung pumasok ka at walang cashier or walang magtuturo kung saan sila magbabayad, di ba mabibwisit ka lang at aalis ka rin? Ganon din online. Kaya clarity is everything. Again, confused buyers don't buy. At the end of the day, hindi sapat ang may ads ka at maganda ang offer mo. Kung hindi malinaw kung saan sila mag-check out, para ka lang naglagay ng billboard sa highway na walang direksyon kung saan bibili. Pero ito ang dapat mong tandaan. Hindi sapat ang malinaw lang ang sales process mo. Dahil ang totoong negosyante, hindi papayag na isang beses lang bibili ang customers. Ang tanong, paano mo mapapabili ng mas marami ang isang customer at paano mo siya mapapabalik-balik para bumili sa store mo? So, kailangan mo malaman itong lesson 5 para hindi ka habang buhay gumastos sa ads. And lesson 5 talks about system beats strategy. Let's have a quick recap. Kung creatives ang kumukuha ng atensyon at ang offer ang nagpapayes sa tao para bumili, at sales process ang nagko-convert para maging pera yung yes nila, I'm gonna tell you, ang totoong malaking kitaan ay nangyayari sa system. Bakit? Kasi ang strategy minsan seasonal lang. Gagawa ka ng promo ngayon, flash sale bukas, bundle offer next week. Gumagana siya for a while, pero dahil wala kang system, sometimes nakakalimutan din. Pero kung may system ka para paulit-ulit mapabili ang tao, doon ka kikita ng napakaraming pera. Ang goal mo bilang negosyante, hindi lang first sale. Kailangan mo ng system para, number 1, umaas ang average order value mo or AOV. Paano ka makakapagdagdag ng upsell or bundle para sa bawat checkout, mas malaki yung binabayaran ng mga customers. Example, bumili ng whitening soap. Offer mo agad yung lotion or buy 2, get 1. Number 2,
magkaroon ng repeat purchase or lifetime value or LTV. Paano mo sila mapapabalik? Example, after 30 days, may automated reminder or email na ready na ulit for reorder. Number 3, the most important, build long-term customer relationship. Paano sila magiging loyal sa brand mo at hindi hahanap ng iba? Example, loyalty programs, exclusive discounts, and VIP perks. Marami akong nakikitang business owners sobrang galing sa creatives at offer, pero hanggang first sale lang. Walang follow-up, walang sistema para magpa-repurchase, kaya lagi silang nagbabayad ng ads para makakuha ng bagong customers. Imbis na magbenta na lang ng paulit-ulit sa dati ng bumili para hindi na sila gumastos sa pag-ads. Kaya sinasabi ko, system beats strategy. Ang strategy parang gimmick, mabilis pero panandalian. Ang system parang makina, once na nakasetup na, tuloy-tuloy na gumagana. At the end of the day, kung wala ang sistema para pataasin ang order value at lifetime value ng customer mo, forever kang magiging alipin ng paggastos sa ads. Pero kung meron ka, kahit tumigil ka sa pansamantala sa pag-ads, kikita ka pa rin dahil bumabalik ang customers mo parang ex mo. Ngayon, ito ang gusto kong iwan sa'yo. Ads don't build your business. Systems do. Ads just accelerate. And those are the 5 hard truths na kailangan matutunan if gusto mong manalo sa larangan ng pag-run ng ads. But wait, there's more. Dahil nagstay ka hanggang dulo, I'm gonna give you a bonus lesson. Alam mo na kung paano gumawa ng killer creatives. Alam mo na rin kung paano gumawa ng irresistible offer. Marunong ka na rin magbasa ng data. Alam mo na rin kung paano bumuo ng sales process at alam mo na rin yung kahalagahan ng system. Pero ito yung gusto kong idagdag as a bonus. Mindset is everything. Kasi kahit gaano aganda yung ad creatives mo, kahit gaano ka-irresistible yung offer mo, kahit sobrang linaw ng sales process at solid ang system mo, kung ikaw mismo takot, kung lagi mong iniisip na mauubos yung pera mo, kung wala kang vision kung saan mo dadalhin yung negosyo mo, mananatili ka pa rin sa sitwasyon kung nasan ka ngayon. At kapag ka masyado kang maliit mag-isip, maliit din yung result na pwede mong makuha. Ang ending, you'll never gonna win the game of life. At ang mindset ng maraming mga nagsisimula, ayokong mag-invest sa ads, baka malugi lang ako. Pero ang mindset ng tunay na negosyante, mag-i-invest ako kasi kahit matalo ako, at the end of the day, may matutunan ako na pwede kong madagdag sa pagkapanalo ko in the future. Ako mismo, milyon-milyon na ang nasunog ko sa ads. Pero kung hindi ako nag-take risk, hindi ko rin makukuha yung milyon-milyon kinita ko after. So, ito yung kailangan mong tandaan. Kung may scarcity mindset ka, lahat ng pera, tingin mo, gastos. Pero kung meron kang growth mindset, lahat ng pera, tingin mo, investment na pwedeng bumalik ng 10 times. At kapag may vision ka na malinaw kung saan papunta ang business at buhay mo, kahit malugi ka sa simula, alam mong stepping stone lang yan, papunta sa mas malaki at mas malinaw at mas brighter na future para sa'yo. Sa negosyo at sa buhay, hindi pwede na passive ka lang kung gusto mo ng malaking future. At the end of the day, mindset dictates your ceiling at kung ano yung mararating mo. Kaya kung limitado lang yung pananaw mo, limitado rin yung magiging resulta mo. Pero kung malaki ang vision mo at handa kang sumubok at matuto, doon ka lang talaga magkakaroon ng magandang resulta at mananalo sa buhay. So, ngayon, tapos na tayo sa lahat ng lessons from creatives to offer, sa pagbabasa ng data, to sales process, to system, at ang bonus natin na mindset. At the end of the day, ads don't build your business. Your foundation does. Ads just accelerate success or even failure. So ngayon, kung seryoso ka talagang dalhin sa next level ng business mo, gumawa ako ng free e-commerce masterclass na normally binabayaran ng mga students ko ng 25,000 pesos. Pero ngayon, free ko siyang ibibigay sa iyo. Para lang to sa mga action takers.
So kung gusto mong matutunan yung exact system na ginamit ko para mapauwi yung tatay kong OFW at i-scale ang e-commerce business ko into multiple millions of pesos, watch this free masterclass. Pero warning lang, hindi ito para sa mga curious lang at gusto lang mag-check or manood ng mga videos dito sa YouTube. Para ito sa mga seryoso at handa na mag-level up sa buhay nila. So kung handa ka, I'll see you in this video.